Ako iyong kunin at dalhin. Kasama ang Panginoong Diyos. Upang ako'y hindi na muling masaktan pa. Magandang umaga, Ginang. Buenos dias, Pastores Ustedes. Kung wala sana mga Indyo na nakaharang sa ilog, o kaya'y mawala na lahat ng Indyo sa mundo, edi sana'y mas magiging malinis ang kapaligiran. Kapitan, bakit sa dakong niyon naglalayag ang mga angal na timonero? At bakit hindi bilisan ng vapor tabo? Ginang, napakababa po kasi diyan. At yan ang ating tinatag. Kapag ating bibilisan ay tayo malalagos sa puwet mo. Nangyari ni isa mang walang malinis na lawas sa kapuluang ito. Napakadali lamang ng mga ito. Kung kaya't ako'y nagtataka kung bakit ni isa sa inyo'y walang nakaisip. Magkukay ng isang tuwid na kanal mula sa lawa ng Laguna patungo sa loob ng Maynila at gumawa ng panibagong Laguna at isara ang ilog Pasig. Sa ganyang gawain, makatibit tayo sa lupa. Mapapadali ang paglalakbay at maiwasan ang pagtaas ng buhangin na babara sa nivel. Paumaning Ginoong Simon, ngunit saan manggagaling ang salot ay para dyan. At bukod pa rito, maraming ngayon na masisira. Pwes, sumira at hindi magiging problema ang salipid ng kustodyo sapagkat ang mga bilanggo ang gagawa nito. Ngunit hindi makakasapat mga bilanggo, Ginoo. Kung gay, piliting gumawa ang mamamayan, mataman o matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang may bubungan niyan. Sa babae ng ito, ang mga bilanggo hindi laban na sa banal na sila. Akala ko ba, may kaalamang ka sa kasaysayan. Ngunit ang iyong pakikitunguhan hindi hinto o ideyo at ang luping ito yung miminsang hindi magsik sa mga panahon ang mga tao ng tagalito. Takot sa mga lahing tao upang gawin tao kung hindi dahil sa mga pari. Ang mga panahong yan ay malayo na. Ang mga pulong ito ay hindi na maging magsimuli. Bigyan man sila ng mula ng maraming gawain at matawad man sila ng mataas na buwis. Isang malutong na Amerikano, Inyong Ingles. magtatatagay sa akademya magtuturo ng wikang Kastila. Sigurado kung hindi yan may isa sa katuparan. May isa katuparan po, Kapitan Basilio. Hinihintay na lang po namin ang pahintulot. Dahil ginawa na po namin si Padre Rene ng 2 kabayo. Siya ay nangako sa aming makikipagkita kay General. Sasalungatin niya ni Padre Sibilia. Bayaan yung salungatin. Kaya nga nandito yun sa vapor upang makapagkita sa General na nasa Los Baños. Makuha man kayo ng pahintulot. Saan naman kayo kukuha sa laping gugugulin? Meron na po aambag ang bawat estudyante. Ang mayamang si Makaraig ay nagalok ng isa sa kanyang mga bahay. At ang mga magtuturo. Sa bagay, hindi masama ang panukalang iyan. Ngayon, hindi na mapapag-aralan ng Latin. E pag-aaralan naman ang wikang Kastila. Diyan na makikilala na tayo lumalakad ng paurong. Iyon ang mga tao sa una, Basilio. Kapag nagmumungkahi ka ng isang bagay, iniisip ka agad ay balakid, sa halip na kabutihan. Ibig din ang makuha ang lahat na parang bola ng bilyar, makinis at mabilog. Sender Simon, Oh, Basilio, ito nga pala si... isang kaibigan. Matanong ko lang, totoo ba ang mga tao sa inyong lalawigan ay hindi makabili ng alas dahil sa kanilang kalilitaan? Hindi nga po bumibili sapagkat hindi naman kailangan. Wala akong masamang ibig sabihin. Mabuti pa'y samahan niyo ako uminom ng serbesa.
Salamat po, ngunit hindi kami umiinom ng serbesa. Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig ang sanhi ng kawalan sigla ng mga tao. Sabihin niyo kay Padre Camora na mas makabuti sa kanya ang pag-inom ng tubig sa halip na serbesa upang makaiwas sa chismis ng mga religyoso. Bakit papusok mo ngayon? Ewan ko, parang ako natatakot sa taong iyan. Di mo ba siya kilala? Siya ang tagapagpayo ng Kapitan General. Totoo? Ganyan ang narinig ko sa mga taong pumili sa kanya kapag nakaharap. At kapag siya naman kakatalikod ay binuhuro siya. Ano, sa ang listago, hindi nyo nakita ang bagong pinakamainam sa paglalakbay. Ang mga tanawin. Hindi naman ako nagtatago. Nakakita na ako ng ilog at tanawin. Ang may kabuluhan ng sa akin ay ang mga alamat. Kung alamat rin lang ang pag-uusapan, mayroon din alamat ang pilipas. Ito ay ang alamat ng malapad na bato. Noong bago pa lamang darating at tahanan lang, ay ngunit na walang ganito paniniwala mula ng mga puta at tahanan ng mga puta. Hindi rin ako magpapatalo. Ako'y may alam na alamat rin. Noong unang panahon, mayroong mag-aaral na nangako magpapakasal sa kanyang iniibig na dalaga. Ngunit, ang mag-aaral ay nakalimot habang ang babae patuloy na naghihintay. Lumipas ang ilang taon, ang lalaki ay naging arsobispo. Huwag niyong kaligtaan ang pinakamaganda sapagkat ito ang pinakatotoo. Ang milagro ni San Nicolas na maaaring manaririnig ng Simon. Noong araw, napakaraming buhaya sa ilog at lawa. Isang araw, merong Chinong na paraan at tinatake ng demonyo ang nag-aanyong buhaya. Tinawag ng Chino si San Nicolas at nagpasaklolo kaya ang buhaya ay naging bato. Kahangang-hangang alamat. Alam mo ba kung saan dako ng lawa pinatay ang nagngangalang Ibarra Navarra Ibarra? Saan nga ba, Kapitan? Naiiwan kayang bakas sa tubig? Ano nangyayari sa iyo, Ginoong Simon? Ikaw pa naman ang sanay na sanay sa paglalakbay. Ikaw pa ba ang malulula sa lawang ito? Oo anak, Maganda ang ani natin ngayon, Ama, ngunit maganda naman pala. Kaya't anong yung pinag-aalala? nagpatong na naman sila ng buwis sa ating lupain. Pagpalagay na lang na ang yaong salapi ay nahulog sa tubig at sinaklam ng mga buhaya at ang kanyang mga kamag-anak ay sumama sa kanya. Ngunit Ama, umaabos na sila! Magpaumanhin ka! Po. Tao po. Magandang araw mga padre, bakit kayo naparito? Kailangan mo na magbayad ng iyong buwis. Ang iyong buwis ay 200 piso. 200 piso? Ang taas na niyan ah! Kung di ka magbabayad, ibibigay ko sa iba ang paglilinaw dito. Tama. Ipalilinan ko na lang sa aming kasambahay ito. Patagal nang matapat na nananilbayan sa amin. Hindi, ipaglalaban ko ito at wala kayong magagawa. Itay! Ito'y, Dakipinian at gawing kawal. Walang mangyayari sa iyong pagmamatigas. Wag! Maawa po kayo! Ang tigas talaga ng telesporong iyan. Nagdadala ng palakol na ipinagbawal ang itak. Pagbawal ang palakol.
ng pera kapalit ng paninilbihan sa inyo. Kulang pa ng 205 piso ang 500 na hinihingi ng mga tulisan upang makuha ko si ama. Naibenta ko ng aking mga alahas. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Mortal, libranos Señor de la peste, de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste, de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste, de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste, de todo mal. Ikaw bata ka, hindi ko alam kung anong tinulad sa bahay ninyo at hindi ka marunong magdasal. Pasensya na po. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste, de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste, de todo mal. Sumagot ka! Opo. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste, de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste, de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte. Kapag hindi mo nakabisado ang mga dasal na yan, hindi ka papatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste, de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste, de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos Señor de la peste, de todo mal. Senyor, tila may mga gwardiya sibil sa ating daraanan. Ngunit tila'y kinakabahan ka. Wala naman tayong balak sa bahay. Paumanin ho, ngunit nakalimutan ko ang aking sedula. Magandang araw mga Ginoo. Magandang araw rin sa inyo, mga Ginoo. Maaari pa namin makita ang inyong mga sedula. Ito ang aking sarili. Ikaw, Ginoong Kutsero, nasa ang iyong sedula. Ilabas mo. Paumanin ho, ngunit nakalimutan ko ang aking sedula sa aming tahanan. Ngunit sisiguraduhin ko na nandoon lamang ito. Pakiusap, bigyan niyo po sana kami ng isang pagkakataon lamang. Hindi maaari yung inihiling, Ginoo. May batas tayo sinusunod at walang eksepsyon. Ang batas ay batas. Sige, takpingan. Senyor, namatay pa ang ating ilaw sa karamata. Walang galang na po mga Ginoo. Ngunit, maaari po bang mapagbigyan niyo muna kami? Malalim na ang gabi at malayo pa ang pananggaling. Inutin! Inunan pa kasi ang paglilibang kaya't ayan napapala. Ito pinag-endeo. Sige, dakipin na yan. Madali, kasangsaw ng amoy mo. Leche! Nga pala, Legrado Ginoong Simon, pupunta kami sa Tiani para makita namin ang inyong mga alas. Pupunta rin ako. Kailangan ko ng alahas. Ngunit napakarami kong inaasidaso. Kung mabibigyan mo ako ng isa kapitan, narito ang pera. Hayaan niyo magpapasok sa inyo yan. Hindi ko ito matatanggap, kapitan. Ibig ko ang iyong mataas na uri. Huwag kang mag-alala, Padre. Senyor, magandang gabi ho. Mabuti at kayo nakabalik na. Ako po ay tunay na nagagalak. Magandang gabi rin. Ako'y nasisiyahan sa aking pagbabalik. Subalit, nasaan ang ibang trabahante? Tila kayo nag-iisa nung ako'y dumating. Senyor, tungkol dyan ang dalawang kasamaan ay nasa ilog, samantalang may mga hayop din ay namatay. Lagi na lang sinasalubong ng problema.
Isang kasamahan din po natin ang namatay. Ang matandang katiwala sa gubat, ayaw pumayag ng pura na ibigay ang pangmahirap na misa dahil sang-ayon sa kanya ang mayayaman ng Panginoon. Ano ang kinamatay? Katandaan. Katandaan? Kung sakit lang sana, wala na ba kayo mababalita? Nawawalan na ako ng gana at sa lagi mong sinasabi. May balita ba kayo tungkol sa sapang? Matagal-tagal na rin nangyayari ang lubang kanarasan iyon, di ba? Naalala ko pa lahat ng nangyari at sariwa pa sa akin iyon. Parang kailan lang mga sakit na sinapit ko. Sister Basilio! Basilio, papatirahin kita sa amin at patabaraan niyo ako sa sangil. Si Ginoong Simon? Pero bakit nandito siya sa lugar? Ginoong Simon, maaari ba kitang matulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Iyong magugunita, sa mismong kuokling ito tayo nagtagpo. 13 taon na ang nakakalipas. Sa aking palagay, kayo ang nagandog sa akin ng pakikiraman. Naligaya ko naman ngayon, ako'y makatulong sa iyo. At sino ka naman sa tingin mo? Isang taong pinalalagay kong napakadakila. Isang taong ipinalalagay ang lahat. Maliban sa akin, napatay na. At dinamong kasawian ay labis kong pinagdarang. Nakakamatay na lihim ang iyong natuklasan. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo pa naisip maaari mo itong ikasawi. Kapag bubunyag ang lihim ko dahil sa'yo, masisira ang aking mga balak. Totoo, ako'y naparito 13 taon na nakakaraan upang dakilaan ng isang kaibigan na nila ng buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga api. At ngayon, nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan, upang wasakin ang tiwaling pamahalaan. Hindi ko akalain ang lason na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. Ilalapit ang pag-aaral ng wikang Kastila sa ating sariling pamahalaan. At ang mga kabataan, walang ibang ginawa kundi sumunod at magpakailipin. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng kabataan natin sa wikang Kastila, ay hindi tayo pakinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ang magbubukod ng tuluyan sa mga Pilipino. Sa pagkakamali, kailan may hindi ito magiging wikang pambansa. Itatago lamang ng huwad ng wikang ito ang ating pagkatao at ang ating karapatan. Ibig ko sumali ka sa aking paghihiganti.
hindi ako pwedeng magmukha rito. Marami pa akong kailangan gawin. Tama, kailangan ko nang maghanda dahil ako'y paalis na. Tila walang himala kahit humili ka pang magkaroon. Sumisikat ng araw na nagbabadya ng magandang umaga. Malamig ng simoy ng hangin, ibahad yung mga bitin sa silangan, at lumalakas at dumadalas na ang ilaok ng manok. Bakit kaya kahirap pagbigyan ng aking hinihiling sa mahal na birhen? Ang himalang mabigyan ako ng 50 piso upang matubos ang aking ama. Panigurado namang hindi malaking abala ito sa ina ng Diyos. Kaya't bakit? Naganda pa rin ang lirikong ito bigay ng isang puntiin ni Basilio. Basilio, naway mapatawad mo ako sa aking mga desisyon at sana'y maging ganap ka na doktor katulad ng iyong mga pangarap. Kay saya na kay lungkot ngayong Pasko. Nakakalungkot lamang na hindi ako binati ni Huli. O baka naman ay nakalimutan na ito. Maligayang Pasko, Tandang Selo. Magandang umaga po. Mano po, Tandang Selo? Tandang Selo! Tandang Selo! Ayos lang po ba kayo? Naku, napipi na ata si Tandang Selo. Napipi na siya? Napipi na siya. Tandang Selo! Ano, nadukot si Kabesang Talis? Oo, si Kabesang Talis! Ay, Sus Mariosep, alam niyo ba na madalas ibinibigay ng Diyos sa mga taong makasalanan? O kaya naman sa mga kamag-anak na makasalanan na. Ewan ko nga ba't sa halip na tulungan sila maging malapit sa Diyos, hindi kaya maging madasalin. Hay nako, kung ano-ano ginagawa nila. Sipin niyo, isang batang iyan, isang babaeng malapit na ikasal mo, hindi marunong magdasal? Ay nako, Sus Maria! Oo nga, tama ka. Tapos, hindi niyo pa mabigkas ang abang Ginoong Maria? Na hindi tumitigil sa sumasa iyo? Ay, naku talagang babaeng iyan. Sus, kahihiyan. At ito pa ha, hindi niya alam ang Orecus Gratiam at binabanggit ang Melpigos sa halip na Melpigos. Ay, naku talaga, Sus Mariosep. At talaga naman kahit sino makarinig sa mga sinasabi ng batang iyan ay isipin na suman sa ibo sa mga sinasabong batang iyan. Sus Mariosep. Pero ito ha, sa tingin ko, maganda naman na nadukot ang amalan dahil natuturuan ko siyang magdasal. Ay, tama yan. Alam mo ba, kumari, dumating na pala ang kasintahan ni Huli. Talaga? Oo, at gagamitin daw nila ang kanilang ipon para pambayad sa kanilang utang. Sus Mariosep, sa tingin ko habang buhay mawawala sa landas ang batang iyan. Sus Mariosep. Tay, nabawa na po ako, Tay. Tay, asan po si Uli, Tay? Tay, ano nangyari, Tay? Tay, asan si Uli? Asan si Uli? Asan si Uli? Kapitan Barrio, anong kailangan mo sa akin? Kabesang Talis, kailangan mo na umalis pagkatapos ng 3 araw dito. Mahaba at malalakas po ang mga dalawang. Maliit lang ito. Pero alam mo ba na kapag pasabog ito ng ulo, tiyak naman tatama ka kahit gaano kalaki yung dalawang mo.
Kasama ko nga aking nobyo na si Mario. Narito ang kalahati ng mga karangyaan at kagandahan na alam kong maibigan niyo. Natitiyak ko na hindi kayo papayag na makatanggap ng alas na may ordinaryong kabyas. Pala, nais kong ipagbatid sa inyo na tumatanggap din ako ng lumang iyas o di kaya pwede nyo itong pagbenta sa akin. Ito ang lupa ni Kabesang Tales. Ang laki pala. Kura, magina po ko yung lupa ko. Ang ginagawa mo? Karapatan ko pong lupa ko, Kura. Ito, tignan nyo. Ang iba pang iyas na may pinakamabuti. Pero kung tinatago ko ang alas, nasa yung laki. Kura! Ba't kayo naririto? Pinapunta kami ni Alvarez para ulihin si Tales. Meron daw siyang pinatay nung nakatang gabi. Wala si Tales kaya ang madalang niyang aming lulo.